Ating mensahe na pag-aaralan sa hapong ito, magmumula sa aklat ng unang Pedro, 1 Peter chapter 1, verse 22 to 25. Ang sabi niya sa mabuting balita, ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos-puso kayong magmahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salita nito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito ay may titulong Live the way it should, o mamuhay ng naayon sa tamang pamamaraan. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan po Ama, maraming salamat po Diyos sa sandaling ito na muli binigyan mo ang iyong paglingkod, Panginoon, na magamit sa mga sandaling ito upang maging daluyan ng iyong pagpapalang spiritual sa mga sandaling ito. Salamat po, Panginoon, sa mga testimony na ipinagkaloob sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga buhay na binabago mo, Panginoon. Salamat din po, Diyos, sa mga sandaling ito na minsan pa naririto kami, Panginoon, upang patuloy kami mag-aral ng iyong mga salita. Ang mga salita mo, Panginoon, ay buhay, sapagkat Ikaw, O Diyos, ay buhay. Ikaw pa rin ang Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Salamat po, Ama, sapagkat patuloy mo nga akong pinaunawa sa amin ang tunay na kahulugan ng buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig, na tunay nga sa pag-ibig mo, naririto kami, Panginoon, pinagkalooban mo kami ng kaligtasan, binigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mayamang biyaya na kung saan sa biyayang ito patuloy po kami nakakalakad ayon sa iyong nais. Sa tulong at gabay mo, naririto kami, Panginoon, at patuloy na lumalakad ayon sa iyong tulong, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, sa mga oras nito, O Diyos, dalahin ko na patuloy mong pangunahan ang bawat isa, na tunay nga na maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin, Panginoon, higit ang iyong palingkod, upang maging daluyan ng iyong pagpapalang spiritual sa mga sandaling ito, O Diyos. Patuloy na mangusad ka, Panginoon, sa mga oras nito, at tunay nga na ang mensahe mo ang siyang patuloy na aabot sa mga pangangailangan spiritual namin sa mga sandaling ito, O Diyos. Dalahin ko na ang mensahe nito na pag-aaralan, tunay nga hindi lang po namin ito maririnig. Bagkos, patuloy mo kaming tulungan na ito nga po, O Diyos, ay aming gamitin upang sa gayon patuloy kaming makalakad ng naayon sa iyo. At patuloy namin gamitin, O Diyos, sa mga salitang ito upang sa gayon patuloy namin maranasan na tunay nga nabuhay ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, minsan pa, patuloy kong pinagkakatiwala sa iyo ang aming huling oras habang kami nag-aaral sa mga oras ito. Ito po, O Diyos, ang aming samtalangin na may pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga, sa ating pag-aaralan, the way it should, or live the way it should. At dito sa ating pag-aaralan, makikita natin na sinasabi nga na kailangan tayong mamuhay sa isang pamamaraan na nararapat. Dun sa unang talata o sa verse 1 and 2 ng 1 Peter, sinasabi niya rito na mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ay pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang layunin at sa mulat-mula pa ay pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Dito, malinaw na sinasabi ni Apostol Pedro na siyang sumulat nitong mga talatang ating pinag-aaralan sa hapong ito, na kumbaga sumulat siya
sa mga mananampalataya, sa mga bagong mananampalataya sa mga sandaling ito. Kumbaga, at sinabi nga, itong mga mananampalataya ito, kumbaga, sa iba't ibang lugar, iba't ibang lalawigan naroon sila. At dito nga, ito natin, na itong mga mananampalataya ito, kumbaga, dahil nga mga bagong mananampalataya, naroon sila, namumuhay sila sa gitna ng mga taong hindi mananampalataya. Kaya maging sila dumanas ng mga persecutions o mga bagay na sinasabing masakit sa kanila kasi lumakad sila, nag-desisyon sila sa isang lakad na hindi pangkaraniwan. Katulad nga na makikita natin maging sa testimony na sabi, bakit ka magpapabautismo? Timang taba ka. Maging kami, nung bago kami mananampalataya, sinabihan din kami, alive ka nila, di ba? Kumbaga, yun yung mga sinasabi na, kasi hindi nila alam kung ano yung desisyong ginawa nila. At hindi yun yung normal sa pangkaraniwan na nilalakaran sa mundo ito. Maging sa mga sandaling yun. At dito makikita natin na itong sinulat ni Apostol Pedro na sa mga unang mananampalataya sa mga sandaling yun, kumbaga pinapaalalahanan ni Apostol Pedro kung ano yung nararapat na lakad nila bilang isang tinawag ng Diyos. Bilang isang hinirang ng Diyos na kahit parang iba yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo, pero ito yung dapat na lakad na dapat mong nakaharap. Ito yung pamamaraan ng buhay na dapat mong gawin. Dito sa verse 3 ng 1 Peter na ating pinag-aaralan, ang sabi niya sa verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. At dito nga, sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya sa mga sandaling ito na ikaw ay binigyan ng panibagong buhay. Born again experience, ika nga. Kumbaga yun yung sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya, sa kanyang sinulatan, sa mga mananampalatayang nasa iba't ibang lugar, ika nga. Maging sa atin, isang paalala na kumbaga, binigyan tayo ng panibagong buhay. New birth, a born-again experience. At ano nga ba yung born-again experience na ito? At itong born-again experience na ito, hindi ito yung kung ano yung paningin ng mundo, kundi kung ano yung sinasabi ng Biblia o ng salita ng Diyos. Ang dapat natin maintindihan. Kaya nga, live the way it should be. At dito, makikita nga natin na dapat nating maintindihan na dapat nating isa-isip na yung kung ano yung tunay na ibig sabihin ng pinagkalooban ka ng born-again experience, binigyan ka ng panibagong isinilang ka muli, ika nga, o binigyan ka ng panibagong pagsilang, new birth na tinatawag, new birth experience, kumbaga dapat nating maintindihan kung ano yung itinuturo nga ng salita ng Diyos. At bilang paalala sa mga sandaling ito, kung ano yung sinabi o ipinaalala ni Pedro sa mga mambabasa niya sa mga sandaling ito. Maging sa mga oras ito, maging sa ating pinaalalahan ito. At dito sa ating pag-aaralan, meron tayong dalawang punto na titingnan. Yung una, ang sabi nga niya rito, live by purity of soul in obedience to the truth. Doon sa unang bahagi ng ating text, doon sa verse 22a, ang sabi nga niya rito, ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Ang sabi, ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. At dito nga sa mga talatang ito,
pinapaalalahanan tayo na ang ating dapat maintindihan ay kung ano yung biblical truth na sinasabi, hindi ko ano yung mga sinasabi sa paligid natin. Kahit parang may mga nagpe-persecute sa'yo, may mga hindi naiintindihan yung decision ginawa mo, ngayon ang dapat nalakaran natin ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At dito nga makita natin, sinasabi nga niya rito na para natin maintindihan yung mensaheng ito na itinuturo ni Pedro sa mga sandali nito, dapat natin maintindihan kung ano nga ba yung new birth o bagong pagsilang na ipinagkaloob sa isang mananampalataya. At dito, sinasabi nga na itong pagsilang na ito ay nagsimula to nung magdesisyon kang manalig sa ating Panginoon Jesucristo. At sumunod sa mga salita niya, sa salita ng katotohanan. At dito, makita nga natin na itong mga talatang ito, isa siyang kumbaga, may katotohanan itong mga pananalitang ito sa mga nanalig. Siyempre, kung hindi ka nanalig, hindi ito totoo para sa iyo. Kung nanalig ka, ito yung totoo na pinangalawakan. At kaya nga, maintindihan natin na biyaya lang talaga na maintindihan mo yung katotohanan. Kaya kung minsan, yung para bang nag-share ka, para bang pinipilit mo na manalig siya, pero hindi naman kasi ikaw ang siyang magpapatanggap. Ginagamit ka lang. Ang Diyos ang siyang talaga nagpapatanggap. Ang gawin lang natin, gawin natin yung part natin. Kaya salamat kapag yung may mga kaluluwa na nagdesisyon na ang lakad niya ay ang nais ng Diyos. At dito, makikita nga natin na dapat natin maunawaan na yung sinasabing pagsunod ay yung the outward symbol of disobedience to the truth is water baptism. Yung unang makikita natin ay yung sumunod siya sa pagbabautismo sa tubig. Yun yung unang-una na makikita kung talagang lalakad ka na. At dito, makita rin natin na sinasabi nga niya rito, which pictures the inward purification from sins that takes place when a person trusts in God, in Christ. Na dahil nga na nanalig siya, na nilinis nga ng ating Panginoon sa Kristo, yung mga kasalanan niya, ang unang-unang makikita sa kanya, yung outward symbol na makikita, ay yung pagbaba-bautismo. Yung water baptism. Yun yung unang-unang makikita. Na ipinagkatiwala mo na sa ating Panginoon sa Kristo, na humingi ka ng kapatawaran, na tanging sa dugo lang ng ating Panginoon sa Kristo ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At dito, makita nga natin na dapat din naman natin maintindihan na yung ano ba yung tinutukoy nung bautismo. Dapat maunawaan din natin. Kasi dito, dapat natin maintindihan, linawan natin na yung bautismo, hindi naman siya nagbibigay ng kaligtasan. Kasi yung kaligtasan, hindi dahil nagpabautismo ka, maliligtas ka. Dito, makita natin na yung bautismo, ito lang yung the personal faith in the shed blood of Jesus Christ saves a person from God's wrath and judgment. And then, kumbaga, but water baptism is the way a person who has trusted Christ confesses Him publicly. Kasi ang naglilinis sa atin ay yung dugong tumagas sa krus ng Kalbaryo. Dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, yung bautismo, ika nga, kumbaga yun yung pagpapahayag mo na lalakad ka na. Lalakad ka na sa nais ng Diyos. Na mananalig ka na sa ating Panginoon sa Kristo. Kumbaga yun yung ipinakikita mo na ito na yung lakad na nais mong gawin. At dito, makita rin natin na
sinasabi nga rin dito, baptism is the outward symbol of obedience to Christ that reflects the inward reality of saving faith. Na sa pamamagitan ng bautismo, kumbaga, ito nga yung outward symbol, ika. Na ito yung unang makikita sa iyo. Ito yung unang makikita sa iyo na lalakad ka na sa nais ng ating Panginoong Jesucristo. Ito na yung desisyon mo gagawin sa buhay mo. Ito yung outward symbol. Kasi, hindi naman kasi makikita kung ano yung talagang laman ng puso mo kung sinasabi mo lang pero walang nakikita sa iyo. Pero ito yung outward, ito yung unang-una na makikita sa iyo. Yung mag-desisyon ka magpa-water baptism. At dito, makita rin natin na sinasabi nga na yung kaligtasan nito, kumbaga, mula sa ating Panginoong Kristo. Ang naglilinis sa atin ay yung dugong tumagas na ating Panginoong Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. At dapat din natin maintindihan, maging ang ating Panginoong Kristo nung nangyari sa lupa, maging siya ay nagpa-bautismo. Kailangan. Kumbaga yun yung unang simbolo na dapat natin gawin. Ngayon, ang isa pang dapat natin maintindihan ay, ang sabi nga niya rito, there is no such thing as saving faith apart from obedient faith. Ano sabi? Kumbaga, there is no such thing as saving faith. Kumbaga, wala yung saving faith o wala yung sinasabing ligtas ka na hiwalay dun sa obedient faith. Hindi totoo yun. Ibig sabihin, malinaw na kung sinasabi mong ligtas ka, ang una rin makita o isa rin bagay na makita ay yung meron kang pagnanais na sumunod obedient faith. Hindi pwedeng magkahiwalay yung saving faith at yung obedient faith. At dito, makikita rin natin, sinasabi nga niya rito, Christians are those who have glorified their souls in obedience to the truth. Kumbaga yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano, ay yung mga nilinis na. Nilinis na dahil sumunod sa katotohanan. At dito, makita rin natin, dun sa verse 2 ng ating 1 Peter chapter 1, ang sabi niya dun sa verse 2 ng 1 Peter chapter 1, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin. Sino pumili? Ang Diyos Ama. Siya ang author. Kumbaga, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat-mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Kumbaga, sumanggana nawa. Ang sabi nga niya rito, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Kumbaga, yung biyaya, pagyamanin natin. At dito, makikita rin natin na sinasabi sa 1 Peter chapter 2, verse 8, at ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila, natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos, ganoon ang nakatakda para sa kanila. Anong tinutukoy nito? Ang tinutukoy niya, to those unbelievers who are disobedient to the word. Ito yung mga hindi talaga nanalig. Hindi sila nanalig kasi hindi nila sinusunod kung ano yung sinasabi ng salita. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, naging katitisuran sa kanila. At ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila, natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos, ganoon ang nakatakda para sa kanila. At sa 1 Peter chapter 4, verse 17, ang sabi nga niya rito, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos, at kung sa atin itong magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita?
Ang tinutukoy naman dito ni Pedro refers to those unbelievers, those who do not obey the gospel of God. Na ito yung mga nakarinig ng magandang balita, pero hindi rin talaga nila pinaniniwalaan. Kaya nga habang nag-aaral ka, at dun nga sa talatang binasa natin kanina, makikita mo talaga yung pagpapasalamat mo na sabi, ang Diyos Ama ang siyang pumilis. At dito makita natin na ito naman yung mga nakapakinig ng magandang balita ng gospel na hindi rin talaga nila pinaniniwalaan. Kaya nga, makita natin na sinasabi rin naman sa Romans chapter 1 verse 5, ang sabi nga niya rito, sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga Hintil ay akayin sa pagsunod na naayon sa pananampalataya. Anong tinutukoy ni Apostol Pablo rito? Kasi nga, yung Romans, si Apostol Pablo ang siyang sumulat. Ang pinaunawa rito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya nasa Roma, maging sa atin, sa mga sandaling ito, na Paul describes the goal of his own mission as to bring about the obedience of faith among the Gentiles. Na ipinaunawa ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang nasa Roma, maging sa atin sa mga sandaling ito, na ang isang tungkulin ni Apostol Pablo ay itong mga Hintil na to, maging tayong mga Hintil, ika nga, ay matuto tayong sumunod sa gospel, sa mabuting balita. Kaya nga, refers to unbelievers, sabi nga niya rito, sabi to bring about the obedience of faith among the Gentiles. Kumbaga, ipinaunawa sa atin, kasi tayong mga hindi purong Israelita, hindi lang tao sa atin. Kaya, si Pablo, apostle to the Gentiles, ang pinaunawa niya, na kayong mga Hintil, kung maintindihan nyo, na kasama sa kaligtasan yan, ay matuto kayo sumunod. At yun yung mission. Yun yung ipinaunawa ni Pablo sa mga mananampalataya ng taga-Roma. At dito, makita rin natin na sinasabi rin sa Romans 16:26, subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Dito makita natin na ipinaunawa ni Pablo, ang sabi nga niya rito, Paul says that the preaching of the gospel leads to obedience of faith. Anong sabi? Kumbaga yung pag naipahayag sa iyo yung gospel o yung mabuting balita at tinanggap mo ang mabuting balita, nanalig ka, nanampalataya ka. Ang sinasabi nga niya ito yung maglilid sa iyo para sumunod ka, manalig ka, sumunod ka. Kaya nga dito makita natin, maging sa mga testimony kanina, maging sa atin personally, nakakaramdam ka minsan ng mga parang napapagod ka. Kumbaga, napapagod ka na sa paglakad mo bilang isang mananampalataya. Pero, susunod ka pa rin. Kasi, bahagi yan ng kaligtasan mo na magkaroon ka ng pagsunod. Kaya lang sa ating ikalawang punto na sinasabi, hindi pwedeng meron kang saving faith na hiwalay yung obedience faith. Hindi pwede. Kasi sa mga talatang binanggit o binasa natin, malinaw na sinasabi na yung believing and obeying are used interchangeably. Ibig sabihin, kung sinasabi mong nananalig ka, ang katuwang niya, susunod ka. At dito nga makita natin, maging sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, ang sabi nga niya rito, na may naglalagablag na apoy, parusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoon
Jesus. At maging sa John 3:36, ang sabi nga niya rito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang buhay. Malinaw na sinasabi sa mga talatang ito na kung nananalig ka, naririyan, kasunod niya yung pagsunod. Kaya nga lagi natin sinasabi na sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano, nagkakaroon talaga ng transformation. Nagkakaroon talaga ng pagbabago. Kasi nga, bakit magkakaroon ng pagbabago? Kasi yung mga salitang napapakinggan mo, yung mabuting balitang tinanggap mo, isinasapamuhay mo. Kaya nagkakaroon ng pagbabago. Kaya nga pagkaugnay, kung sinasabi mong nananalig ka, kaugnay niya ay yung pagsunod. Hindi pwede magkahiwalay. At dito, sinasabi nga na, kaya nga kapag yung sinasabi nga niya rito na makes the same connection between belief and obedience. Na sinasabi ko na kung nananalig ka, ang kasunod niyan ay may pagsunod. Kaya nga kahit nahihirapan ka, may struggle ka. May struggle kang sumunod. Kasi ang kinasanayan mo talaga parang yung makisama, makibagay sa iba, yun yung pinasanayan mo eh. Pero sa lungat, kung ano yung sinasabi ng salita mo. Ngayon, ano yung susundin mo ngayon? Kaya magkakaroon ka ng struggle sa iyong paglakad bilang isang mananampalataya. Pero ang sinasabi nga niya rito, na kung nananalig ka, kumbaga, ang kaugnay niya ay may pagsunod. Ngayon, sino na ang susundin mo? Yung sarili mo o yung salita ng Diyos? Kaya nga sinasabi nga niya rito, ang dapat nating maintindihan ay kung ano yung sinasabi at ipinaunawa ni Pedro na bagong pagsilang o born again experience. Hindi kung ano yung sinasabi ng mga taong nakakalimutan, kundi kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang dapat natin maintindihan. Kaya nga dito, makita nga natin na nakakalungkot minsan isipin kapag yung halimbawa, siyempre, matagal tayo namuhay, hindi tayo mananampalataya, lalo halimbawa ngayon na ngayon ka pala halimbawa ng desisyon, magdidesisyon halimbawa, nakakalungkot isipin minsan na yung may kakilala ka na hindi naman talaga siya lumakad, hindi talaga siya lumakad bilang isang mananampalataya. Ay namatay siya. Ngayon, usong-uso sa social media yung happy birthday in heaven. Happy birthday in heaven, pero magko-comment ka happy birthday in heaven. Pero, alam mo naman na hindi siya lumakad sa kalooban ng Diyos. Pero malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, kung wala kang relasyon sa Diyos, yung puot ng Diyos ay Diyos. Kaya dapat natin maintindihan yung mga bagay na nangyayarí. Kasi nga, ang sinasabi kasi natin dito, ang dapat natin panghawakan ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi kung ano yung mga sinasabi ng paligid natin. Kasi nga, may mga kamag-anak tayo, may mga kakilala tayo na namatay, pero alam mo naman kung paano siya namuhay. Pero kung iisipin mo yung realidad o yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi happy birthday in heaven, baka nagsasuffer siya. Kung salita ng Diyos ang ating i-apply. Kaya nga dapat natin maintindihan. Ngayon, dito sa mga sinabi natin, pinag-aralan natin, dapat natin maintindihan, na ibig sabihin ba na kung nagdesisyon ka na lumakad sa kalooban ng Diyos, isa ka ng mananampalataya, isa ka ng Kristiyano, ibig sabihin bang hindi ka na magkakamali? Alam naman natin hindi. Kung habang narito tayo sa flesh, may mga oras talagang magkakamali ka, mapopol short ka. Biblical din yan. Kaya lagi nga rin sinasabi na hindi naman ibig sabihin para tumigil ka.
pwede ka naman magpahinga. Kaya kami nagpapahinga. Inaalalayan. Normal yun. Pero hindi sabihin na titigil ka. Kasi may mga oras talaga na kapag yung parang nangibabaw yung bless sa'yo, talagang manghihigit ka. Kasi nga, yun yung realidad na talagang kapag lalakad ka sa buhay pananampalataya, may mga oras na hindi ka laging malakas. Hindi ka laging strong. Totoo yan. Pero ang isang pinapaalala sa atin na tapat ang salita ng Diyos. Ano yung kanta ng mga yan? Your love is never-ending. Relentless, ika na. Kumbaga ang pag-ibig ng Diyos, ano ba yung relentless sa Tagalog? Kumbaga, isang katotohanan, ika na. Kumbaga makikita natin na talagang, makikita natin na ang pinaunawa sa atin dito, na kumbaga yung buhay natin bilang isang mananampalataya, dapat nating maunawaan na kaugnay ng isang taong nanalig sa ating Panginoong sa Kristo ay meron siyang puso handang sumunod sa salita. Kaya nga, kapag ang sa isip mo na para bang sa isip mo ligtas ka, pero ang pamumuhay mo salunga sa salita ng Diyos, ay mali-mali. Kung hindi totoo yun, kung ang pagbabatayan ay salita ng Diyos, kasi ang kaugnay nga ng ligtas ka ay sumusunod ka. Kaya nga sinasabi rin sa Galatians 6:7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring kayanin ng Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanuhin. Kung huwag mong linlangin, huwag mong dayanin ang sarili mo na sinasabi mong ligtas ka pero ang pamumuhay mo salunga sa sinasabi ng salita. Maging ang sinasabi nga sa 1 John 3:7, mga anak, huwag kayong paninlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad din. Siyempre, kung matuwid ang sinusunod mo, dapat matuwid ang lahat. Kaya nga kapag yung sinasabi mong ligtas, pero sa lubat ang ginagawa mo, question mark. At dito, makita natin na sinasabi rin dun sa pangalawang punto natin sa hapong ito, ang sabi nga niya rito, live the given new birth. Kumbaga, sa pamuhay natin, yung ipinagkaloob sa iyong bagong pagsilang. Malinaw na sinasabi sa John 3:6, ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kumbaga, ngayon nadagdagan yung ating baby. Kumbaga, 3 na yung baby natin kasi edad ni Adja, 10 months po. Ano ang pangalan? Grayson. Grayson. Ano sabi mo? Akala ko Gracini. Kumbaga, 3 na yung baby natin. Yun, kumbaga, baby siya. Ipinanganak sa laman. Ngayon, yung mga nagdesisyon lumakad sa ating Panginoon sa ipinanganak sa Espiritu. Kaya, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ngayon, ang sabi nga, kumbaga pinagkalooban ka ng bagong pagsilang. Kung nagdesisyon ka na, nalalakad ka sa nais ng ating Panginoon sa Kristo, yun ay bagong pagsilang na ipinagkaloob sa iyo. Dun sa text natin pinag-aaralan sa akong ito, ang sabi nga niya rito, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing na sisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasalutan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang karektan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Dito, makita natin na kumbaga tapos na. Accomplished na. Kumbaga totoo yan.
Totoo yung mga bagay na yan na sinabi ni Pedro sa mga mananampalataya. At dito, makita natin na sinasabi nga na, kumbaga, itong katotohanan ito, kumbaga, ipinagkaloob sa atin itong katotohanan ito na pagtagumpayan na natin Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, yung katotohanan ito, kumbaga, continuing siya, magpapatuloy siya. Kaya nga dapat natin isa pamuhay yung bagong pagsilang na ipinagkaloob sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya. At dito, makita nga natin, dun sa verse 22, yung ikalawang bahagi ng ating text, dun sa verse 22, sa letter B, at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid, kaya maalab at taos-puso kayong magmahal. Dito, kumbaga nung isinilang na muli, buhayin yung ating kalalagayang spiritual, kumbaga, maging sa atin, ipinagkaloob na yung sinasabing magmahal. Ipinagkaloob na sa atin. Ngayon, ang sabi nga niya rito, at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal. Kumbaga, ipinagkaloob na sa inyo, sa atin. At naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid, kaya maalab at taos-puso kayong magmahal. Ibig sabihin, mag-exert ka ng effort para i-apply mo yung pagmamahal nito na ipinagkaloob sa iyo sa ating mga kapatid. At dito, dapat din natin maintindihan na itong pagmamahal na ito, kumbaga, ang kasama nito ay tapat, sincere love, tapat na pagmamahal. Kaya dito, makita rin natin, ang sinasabi nga niya sa letter A natin sa Roman numeral 2, ang sabi niya rito, the given new birth is effected by God through His word and not by man. Yung bagong pagsilang na ipinagkaloob sa isang mananampalataya, malinaw na sinasabi rito, ay mula ito sa Diyos, hindi mula sa tao. At dito, makita rin natin, malinaw na sinasabi rin ni Pablo, pinaalala sa atin sa Titus 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Kumbaga, by grace of God, by mercy of God. Kaya nga sa LJPF, malinaw na pinaniniwalaan natin na ang kaligtasan is through grace alone. Kumbaga dito makita natin, tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagbugas sa atin upang tayo ipanganak ng muli at magkaroon ng bagong buhay. At dito nga, isang paalala sa atin na kung ano man yung meron tayong born again experience, kung ano man yung may bagong tayong relasyon sa ating Panginoon sa Kristo, kung ano man yung mga conviction na kumikilos ngayon sa iyo at nakikipaglabang ka na sa kinasalayan mo, at yung conviction na binibigay sa iyo ng Diyo, ang Diyos ang siyang may gawa niya. At dito makita nga natin na sinasabi nga na the birth, na new birth na sinasabi niya rito, an inner recreating of fallen human nature by the gracious sovereign action of the Holy Spirit. Kumbaga, kasi nga, ang dati nating kalalagayan, fallen. Kung ano yung hilig natin, kung ano yung gusto natin, yun yung ating sinusunod. Ngayon, dahil gusto mo na lumakad sa nais ng Diyo, kumbaga, ang sabi nga niya rito, yung fallen nature na to, nababago to dahil sa biyaya na ginagawa ng Diyos sa isang mananampalataya. Gawa ng Santo Espiritu. At dito, makita rin natin, ang malinaw na sinasabi nga niya rito, it is God who saves us by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Hindi sa gawa ng tao kung bakit ka nagkaroon ng bagong pagsilang ng tinatawag. Gawa lahat yan ng Diyos. Ang Diyos ang siyang may nais na bigyan ka ng bagong relasyon sa atin. At dito, malinaw din na sinang-ayunan ni James, yung mga talatang ito, sa James 1:18, ang sabi niya nga rito,
in the exercise of His will, He brought us forth by the word of truth. Dahil sa mga salitang naririnig natin, sa mga katotohanan ng mga salitang naririnig natin, ang sabi nga niya rito, in the exercise of His will, He brought us forth by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits among His creatures. Ang Diyos ang siya nagbigay sa atin kung bakit natin naiintindihan. Kung bakit tayo nagkakaroon ng pagnanais na lumakad sa nais ng Diyos. Kung baga ang Diyos ang siyang kumikilos sa buhay ng Diyos. Sa buhay ng isang mananampalataya. Ngayon, dapat natin din maintindihan na ang sinasabi nga niya rito sa ikalawang bahagi, the given new birth is not temporary, but lasting. Kumbaga, hindi ningaskugon, na hindi ibig sabihin na nagdesisyon ka ngayon, sa susunod, o baka good for 1 month lang, good for 2 months lang, o contractual lang, baka 6 months lang. Hindi ganon. Parang walang hanggan. At dito nga makikita natin, yung bagong silang nito, kumbaga, hindi lang ngayon. Kaya nga, kumbaga, tuloy-tuloy. Lasting. Malinaw na sinasabi sa Luke 8, verse 11, now the parable is this, the seed is the word of God. Ito yung parable of the seed of God. Yung natanim sa'yo, kung bakit ka tumanggap sa ating Panginoong Kristo, kumbaga yun yung salita ng Diyos. Kung bakit ka nagkakaroon ng struggle na yung mga kinasanayan mo, iba na yung nilalakaran mo, ayaw mo na, umiiwas ka na sa kinasanayan mo. Kasi may natanim na buto sa'yo. Buto ng pananalig. Yung salita ng Diyos. Diba? Kaya sa ating yung panalangin, di ba? Nawa matanim sa pinakamatabang bahagi na ating puso. Ibig sabihin, pag natanim, mag-grow siya. Lalago siya. At syempre, kung nag-grow, hindi siya mananatiling banso. Magtutuloy-tuloy siya. At dito, makita nga natin na sinasabi rin doon sa text natin, ang sabi nga sa verse 24-25, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ang sabi nga niya rito, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Inihalin tulad sa damo ang tao. Magaganda ka ngayon, blooming ka ngayon, pero malalanta ka rin. Kukulubot ka rin. Pero, sa verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatiling magpakailanman. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatiling magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita kung pinangaral sa inyo. At dito ka makita natin na malinaw na sinasabi na yung bagong pagsilang na ipinagkaroon sa'yo o nagkaroon ka, hindi yan temporary, kundi lasting, pang walang hanggan, tuloy-tuloy ka. Kaya nga yung buhay natin dito, mangulukot ka man sa mundong ito, pagbalik mo, pagpunta natin sa walang hanggan, baka hindi kita makakilala kasi nakilala kitang tulungan ka rin doon. Pagdating mo doon, hindi na kita makakilala kasi wala ka ng tulungan. Ngayon, ang salita ng Diyos, pang walang hanggan. At dito, makita rin natin na sinasabi nga niya rito, itong salitang ito, kumbaga, natanim sa'yo, kaya tinanggap mo, kasi natanim sa'yo. At ito'y magtutuloy-tuloy. At dito, makita rin natin na sinasabi nga, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Magbago man ang mga bagay sa paligid natin, pero ang salita ng Diyos hindi siya magbabago. Mananatili siya. At dito, makita rin natin, dun sa ating ikatlong punto, ang sabi nga niya rito, the given new birth demands a new life. Dun sa verse 22, kalawang bahagi ng ating verse 22, ang sabi nga niya rito,
At naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid, kaya maalab at taus-puso kayong magmahal. Dito, makikita natin na, kumbaga, itong basis ng sinasabi ni Apostol Pedro na love one another, na dapat kayong magmahal. Kumbaga, makikita natin dito na ibinigay na nga sa'yo sa nung magkaroon ka ng bagong pagsilang na tinatawag. At dito, sinasabi nga na dapat siyang manurture, pagyamanin itong pag-ibig na sinasabi o pagmamahal. Kaya nga sinasabi rin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 9 and 10, tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid. Hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. Itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. Sa verse 10, at ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Ibig sabihin, ina-apply mo, sinasapa mo, ini-effort mo kung paano mo i-apply yung pagmamahal. At ang sabi nga niya rito, gayon man, ipinapakusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, pag-ibayuhin pa ninyo. Kumbaga may ginagawa na sila kung paano makikita yung pagmamahalan sa magkakapatiran. Ngayon ang sabi, pag-ibayuhin pa ninyo. Pagyamanin pa ninyo. At dito makikita natin na isang ipinaunawa rin sa atin ni Pedro sa mga talatang ito na bahagi ng isang bagong pagsilang ay matutusok ang mas maging maalat ng pag-ibig na dapat mo ipakita o ipadama o i-apply sa kapwa. At dito, makita nga natin na sinasabing kailangan pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Masakit man kuminsan, pero yun yung sinasabi nga ng talata natin sa mga sandali nito na yung katotohanan sa salita ng Diyos ang dapat nating i-apply. Alam ko, minsan talaga mahirap. Kasi iba't iba yung mga age bracket natin, iba't iba yung gusto ayaw mo. Minsan gusto mo i-apply sa kapwa mo, sa pamilya mo, pero hindi mo may-apply ng tama kasi hindi ganun ang reply sa ginagawa mo. Kaya nasasaktan ka. Pero sabi, pag-ibayuhin mo pa rin. Ang importante, ginagawa mo pa rin. At dito nga makita natin, ang sabi nga niya rito, yung pamumuhay ng may kalinisan, hindi pwedeng nakahiwalay kung paano mo i-apply yung pag-ibig mo o pagmamahal mo sa kapwa. Hindi pwedeng magkahiwalay. Yung pamumuhay mo ng may kalinisan, hindi pwedeng magkahiwalay kung paano mo i-apply yung pag-ibig mo sa kapwa. Kaya nga, holy living is incomplete if it is not accompanied by love. Hindi sa kompleto. Hindi sapat yung pamumuhay mo ng may kabanalan. Kung walang kasama o walang kaugnay na pagmamahal. At dito, sinasabi nga na doon sa talata natin, kumbaga, pagyamanin mo, ang sabi niya rito. Kumbaga, tapat na pagmamahal, ang sabi niyo sa talata natin binasa kanina. Kumbaga, at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga, kaya maalat at taos-puso kayo. Maalat. Ika nga. Ibig sabihin talaga mo, nag-aapoy, kung bakit talaga ina-apply mo. Yun yung sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya. At ang sabi nga niya, taos-puso, sincere, hindi fake, mataimtim, ang sinasabi ni Pedro. Pinapaalala sa mga mananampalataya. At dito nga, makita natin na sinasabi nga niya rito
na hindi sapat sa isang mananampalataya na sinasabing namumuhay ka ng may kabanalan pero hindi mo ina-apply yung pagmamahal sa Kanya. Kaya sa ating pagtatapos sa hapong ito, ang sabi nga niya rito, live the way it's you. At dito makita natin, sinasabi nga, with the help of the Holy Spirit that marks a believer sa tulong ng Santong pinagkaloob sa isang mananampalataya. Kasi sa sarili natin talagang kakayanan, kahirap. Ang tutulong lang talaga sa atin ay ang Holy Spirit, ang Santong Espiritu. Mahirap talaga kung sa sarili natin. Ang Santong Espiritu talaga ang tutulong sa atin para magawa natin. Live in obedience to the Word of God. Mamuhay tayo na may pagsunod sa salita ng katotohanan. At ang sabi nga niya rito, if you've received the new birth from God, kung tinanggap mo na yung bagong pagsilang na ito, ating Panginoong Diyos, ang sabi nga niya, you've got to work at the command of the new God. Kailangan mong pag-ibayuhin, pagsikapan, yung utos na kung paano ka iibig. Manalangin po tayo. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga sandaling ito na minsan pa kami tinuruan mo, pinalalahanan mo sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Matagal nang nasulat ang mga salitang ito, 2,000 taon na mahigit, pero nananatiling preska, sariwa, kung ito'y aming pagbubulay-bulayan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na ang Santong Espiritu ang siyang patuloy na nagpapaunawa sa amin na mga salitang ito, Diyos, ay dapat namin i-apply sa pamuhay, Panginoon. At minsan pa, patuloy din namin kinikilala na alam namin na kami nagmukulang, hindi namin may bigay ang the best sa iyo, Panginoon. Pero salamat sapagkat minsan pa pinaalala mo na meron kaming Holy Spirit, meron kaming Santong Espiritu na kaya namin gawin ang mga bagay ng Diyos. Salamat po, Diyos, sa mga salitang ito at dalahin mo ako na tunay nga na hindi lang po namin ito pinag-aralan sa mga oras nito. Patuloy mo kaming tulungan na ang desire na ito, O Diyos, ang siyang patuloy na magtulak sa amin upang umakbang kami, lumakad kami, Panginoon, mamuhay kami sa isang tamang paraan sa paglalakad na ayon sa iyo, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Diyos, at dalahin mo nga po na tunay nga sa bawat isang naririto, sa iyong iglesia, at maging sa bawat isang nakakapakinig, Panginoon, sa mga oras ito. Dalahin mo nga po, Diyos, na tunay nga na hindi lang po namin ito narinig sa mga oras ito. Bagkus, ito ang siyang patuloy na i-apply namin, gamitin namin sa aming paglakad bilang isang mananampalataya. Maraming salamat po. Sa ilang po nararapat ang pinamataas na papuri para lalo pagsamba sa tayong Panginoon ng iyong Jesus.